Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest, Mama Sagriciano, a faith healer o Zumatarder. Sa ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of October 8 hanggang October 14 for the sign off. For the sign off, Capricorn. So Capricorn, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update. Daragas maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik-liglig nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So kung nag-enjoy kayo sa ating reading, no, while having this, kumbaga parang live na siya, no, na nakikita nyo ako personally, diba? Kung mag-message kayo, of course, comment down below kung nag-enjoy kayo na meron tayong face reveal. So, let's see. Then, of course, alamin natin lahat ng kaganapan sa buhay mo, Capricorn, no? Ang ating mahagilap at ating madadagdag. No? Paano tayo magagabayan itong ating mga angel spirit? Let's see. Angel spirit guide, please give me an information. Ano kayo sabihin sa inyo ng ating mga baraha? So, there's something, the two of cups. Now, there's a partnership. So, mayroon tungkol sa pakikipag-partnership. There's an unconditional love na may pagmamahal na mamumutangi sa lahat. Na may pagmamahal talaga na hindi pilit. No? May konektado talaga sa isa't isa. Ay, gusto ko yon. And there's a Five of Pentacles in reverse. Maaaring makaka-recover na kayo for financial crisis o financial loss. No? The Five of Pentacles in reverse, something of financial recovery, no? Or financial freedom. So, maaaring makakabangon na kayo, makakalaya na kayo, makakawala na kayo sa mga kagipitan, maaaring makapagbayad na kayo ng mga utang, no? And of course, there's a justice will be served, no? Makukuha mo yung hustisyang nararapat sa'yo. Kuha mo. Na talaga nga naman yung bagay na iyong ginawa, nagpursige, nagpakahirap ka sa mga bagay na to, maaaring makakamit mo na ang tunay na saya at tunay na ginawa. At sinasabi sa iyo dito, mag-ingat tayo sa bawat at kilos at galaw dahil nandito yung justice card na nag-represent with the karma. No, there's a cause and effect, and of course, there's something consequences. No, mag-ingat tayo dahil lahat ng bagay na gagawin natin na magre-reflect sa atin. So, let's see additional messages. And of course, there's a Six of Pentacles, no? Magtutuloy-tuloy na abot sa finances. So, gaganda ng takbo ng iyong finances, gaganda ng daloy ng pagkakaperahan mo. Ganun yon. At the same time, there's the King of Pentacles being practicality. No, there's something as security, and you are also provider. Maaring, kumbaga, breadwinner ka, no, provider ka with your family. So, there's something na maging secure ka. No, sa kung naman yung bagay na pinaghihirapan mo. So, mag-ingat ka dahil baka inaabuso ka na ng mga taong malalapit sa'yo. Then, of course, there's something, guys, with the Queen of Pentacles. So, there's something, guys, with maturity, how to manage and control your business, your resource of income, and even your salary. So, kailangan maging aware tayo, no, sa mga kagastusan. Alisin yung luho, bisyo, naman yung bagay na hindi nakakatulong. No? So, let's see, what is the Two of Cups? So, represent with the Ten of Wands. So, may bigat. So, meron dito about sa partnership na maaaring paulit-ulit, no, ang inyong mga dinaranas, no, about sa relasyon na punong-puno ng sakit, paghihirap. So, alamin pa natin ano mga kinalaman dito. Then, of course, there's a Knight of Pentacles. Just focus of what you're doing. So, mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Huwag mong hayaan na mawala ka sa concentration, mawala ka sa focus. Not at the same time, makaka-recover ka na raw sa lahat ng bagay na pinagdaanan mo pagdating sa finances mo. No, maaaring lumakas na, makaka-recover ka na sa lahat ng bagay or nakagastusan mo. And of course, there's the Lovers connected with the Justice card. So, makukuha mo talaga yung what you deserve. No? Pagdating sa pagmamahal, pag-ibig na maaaring makamit mo. Na maaaring darating na ang mismong magpapatibok sa pihikang puso mo. Ay, gusto mo yan? So, let's see.
And of course, there's something that 6 of Wands for victory. Some of you guys, no, magtatagumpay ka dahil magiging maganda na ang daloy ng iyong pagkakaperahan, no? At magiging balanse na ang sitwasyon with the 6 of Pentacles. 6 of Pentacles and the 6 of Wands, something na magiging maganda na ang sitwasyon. Balanse at tagumpay ang maaaring makamtan mo na. Now, let's see. Let's see what is the King of Pentacles, represent what? So this is something, the Stand of Swords. Kung sinasabi ko sa iyo kanina, diba? Maging secure ka sa pinaghihirapan mo, sa mga pinagtrabahuhan mo, dahil some of them ay something sabotage. Dahil sinasabotahin yung mga pinaghihirapan mo. No, ito yung sinasabi ko kanina na baka hindi ka na nakakatulong eh. No? Kumbaga, ikaw na yung nagbibigay sa kanila ng paraan para tamarin sila, no? May mga part dito na I feel something abusado, no? Na parang inaabuso ka na at sinasabotahi ka na, no? Dahil sa pagiging greedy nila na gusto nila na umasa at makuha naman yung bagay na pinagtrabahuhan mo, parang may mga part dito na nakikita ko na hindi na maganda, no? At the same time, meron silang hinihingi sa'yo na hindi na kumbaga talagang kailangan. At the same time, parang bisyo o luho na, no? Kailangan mag-invest ka, no, sa sarili mo kung saan ka mapapalago. No, maging wise ka, guys. No, dahil hindi biro ang iyong pinaghihirapan. Some of you baka nasa ibang bansa ka pa. 'Di ba? Kumbaga talagang nag-sacrifice ka eh. No? At the same time talaga, iba yung homesick eh. Iba rin yung, kumbaga, environment doon. Diba? Kumbaga, pag nagkasakit ka doon, sino tutulong sa'yo? Diba? Wala. So, kailangan, kumbaga, kung nasa ibang bansa ka, nagtatrabaho ka dyan, pag-ingatan mo, no? Ang iyong mga pinagtrabahuhan. No? And of course, there's something, guys, with the Queen of Pentacles and of course, the Three of Wands. No? Maaaring naman yung hinihintay mo, no, maaaring makakamit mo. Baka balak mong gusto magbukas ng business, balak mong bumili ng bahay, there's a possible na makuha mo. Basta mag-ipon ka, magtipid ka, mag-imbak ka. No, wag mong binibigay sa kanila lahat. No, and of course, there's a tower moment represented with the Two of Cups because the Ten of Wands. No, merong bagay na sumira ng inyong relasyon at inyong pamilya. Nagbigay pabigat. No, nagbigay ng bigat, no, sa inyong pamilya, meron. No? Maaring there's a karmic relationship, maaring yung person mo is something na maaaring nagbigay ng pabigat sa sitwasyon, no? Maaring merong taong nainggit sa inyo or sumira ng inyong relasyon. No, and of course, there's a Three of Pentacles. No, there's a collaboration about sa trabaho, mag-focus ka. Mag-concentrate ka at mag-ingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo. Yung mga taong nakakahalubilo mo sa trabaho mo. Kapag trabaho, no? Kasi there's an evil eye. Marami na iinggit sa'yo. Inggitin ka. And of course, there's a Two of Wands by choices. Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Oh, diba? Come on. Talaga pinapakita dito na may tungkol about sa pag-ibig o relasyon with the Justice and of course the Lovers. No, binabahagi talaga dito na kailangan mong magdesisyon. There's a first step na kailangan mong gawin. Dumistansya at pahalagahan ng ano man yung bagay na nagbibigay kaligayahan sa'yo. No, I feel something kaya nasira din ang iyong relasyon dahil there's something a toxic family na maaring sumisira, no, ng inyong pagsasama. No, there's a Two of Swords, no, nagkakaroon ng indecisions. No, may mga part dito na parang nahihirapan ka mag-decide, no, parang kailangan timbangin mo. No, tulad na sinasabi ko, with the Six of Pentacles, maging balance ka, and the Six of Wands, something victory, kung magiging matagumpay ka, magiging maayos sa sitwasyon mo, at kailangan mong mag-decision with the Two of Swords. No, nahihirapan ka mag-decide, kailangan mong manatili kang balance. No? Nagkakaroon ka na unbalance parang pinipilit mong ilaban yung isang bagay na alam mong hindi na kaya, no? For example, no? Merong hihingi sa iyo. Then of course, syempre hindi mo naman kaya dahil sagad na, no? Kumbaga, hindi nakakayanin dun sa kita mo or maaaring sa sahod mo. So, there's a possible na kailangan mo maging balanse, sabihin mo na hindi kaya. So, wag mo ipilit yung isang bagay na hindi mo kaya dahil dun ka mahihirapan. And of course, there's a Hierophant. So, there's something in the hidden agenda or hidden enemies. I told you. Now, with the Ten of Swords, meron talaga sumasabotahe sa'yo. Maging secure ka sa lahat ng bagay na gagawin mo. Ang pinaka-hidden agenda dito is something toxic. No? Toxic patterns, toxic traits na kailangan mo nang basagin at tanggalin sa buhay mo. So, let's see.
And of course, there's a Ten of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success and financial security. Na magkakaroon ka ng pangmatagalan situations. Ano man yung hinihintay mo, magdadala to ng magandang resulta sa'yo. Kumalma ka. So for the outcome, there's something the Knight of Pentacles being security and practicality. The hard work is paying off. So ano man yung bagay na pinaghirapan mo, huwag kang mag-alala. Makakamtan mo ito. Pilit man sirain ng iba, pero huwag kang mag-alala. Mabubuo mo to at maiayos mo. Now, and of course, there's something, guys, with the Ace of Wands for a new project and new ideas coming in. Magkakaroon ka ng bagong proyekto, plano, idea na maaaring magdala sa'yo ng bagong simula. At the same time, there's a Page of Wands by good news coming in. May magandang impormasyon na daparating sa'yo. Kailangan mo lang piliin yung mga taong pagkakatiwalaan mo at yung mga taong mamahalin mo. No? And of course, there's the Hangman. So, see, I told you na kailangan mo ng baguhin yung perspective mo. Yung pananaw mo or yung mga nakaugalian mo when it comes for decision making. Diba? So, let's see. There is something, guys, with a Page of Pentacles, and best wisely. Pangalagaan mo at proteksyonan mo naman yung bagay na pinaghirapan mo. Tulad ng sinasabi ko, sinasabotahe ito with a Ten of Swords, and the High Priest is something hidden agenda. Ibig sabihin nito, mayroon talagang lihim na pinipilit kang pabagsak, sinisira ka talaga. Yung parang, sa noon na okay pa eh. Pero ang nangyari, dahil sa madalas ganun ang nangyayari, parang nakasanayan. No? Hanggang sa parang nagkaroon ng pagiging sakim sila dahil sa kanilang, kumbaga, nagkaroon na personal interest, no? Dahil dun sa lang paulit-ulit na nangyari na parang may gusto silang makamit, makuha, na hindi naman nila pinaghirapan, which is ikaw yung naghirap. So, kailangan, kumbaga, maging wise ka na this time. Diba? So, there's something, guys, with the King of Swords, no? For the outcome with the King of Swords, with something, look at the bigger picture, lagi mo titigay magiging posibilidad, no? At itong bagay na to yung magdadala sa ng pangmatagalan sitwasyon. No, kung marunong ka tumingin, no, 5 years, 10 years from asa ka na situations, dun mo makikita na malaking pagbabago na sa dating ikaw. No, yung dating mong naranasan, naramdaman, mababago na yon. No? So, it's time na, ito na yung panahon na para mabago ang maling sistema na maaaring nakasanayan, hindi lang ikaw, pati ng pamilya mo. So, let's see what is additional messages with the Ninja Spirit pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. So, kung nakarelate ka sa aking reading, guys, at sa reading na to with a Capricorn, please comment down below naman, diba? So, let's see. Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Whew. So, let's see. So, there's a Four of Cups. Now, just review or analyze. Pagdating sa finances and career, kailangan mong pag-isipan. No, laruin, liwanagin, i-evaluate or i-analyze. No, kailangan na alamin mo lahat ng bagay-bagay tungkol sa pagkakaperahan mo. Or about sa negosyo, hanap buhay mo o pagdating sa salary mo. No? Or pagdating sa mga pinaghirapan mo. There's something the King of Swords. See, it's the pattern. Tulad na sinasabi ko kanina pa. No, na kailangan maputol. Ano man yung mga bagay na malinang desisyon. And of course, there's a Hermit card. The answer is here. So, nandito na ang kasagutan sa iyong katanungan. No, nandito na ang magbibigay kaliwanagan sa'yo. No? There's something na parang kasama siya sa spiritual journey mo. No? Marami ka pang bagay na kailangan mo ma-realize, no, about sa buhay mo. At the same time, there's the King of Cups. No, there's a devoted for the person. Maaring yung person mo is very devoted or maaring devoted sa forgive ka. At the same time, there's an ancestor guides na gumagabay sa'yo dito. No, kung hindi mo to tatay, tito mo to na yumao sa buhay. Then, of course, there's a Seven of Pentacles with a harvest moment. Aanigin mo, oh my God. No, syempre, you have a potential para maging malago dahil, kumbaga, kaya mo mag-earn eh. No? Kaya may sipag ka, may tiyaga ka, no? Kailangan lang ng tamang diskarte. So, kailangan mong mag-isip ng tamang desisyon na kailangan mo na talagang mabago, no? Ang maling nakasanayan nyo. And of course, there's a Six of Swords, there's a transition. Some of you, baka magbabakasyon ka na, baka mag-isip ka kung magre-renew ka pa ba o hindi, ganun. So, it's time na para tutukan mo yung sarili. The waiting for ship, kung ito na, darating na nga. No? At maaaring magbago ng sitwasyon dahil kalmado na. No? At the same time, kailangan mo rin ng ng distansya sa mga negative na tao. Pagdating naman tayo sa love life, there's a need of one. So, there's a past communication, a past moment. Some of you magkakaroon ng heart-to-heart conversation with your person. No, maaaring magkaroon kayo ng messages, phone call, no?
talakan, usapan, ganon. So, there's something, guys, no, with the Queen of Wands by confident. Lakas ang loob mo. Maging matapang ka. Alisin mo yung takot at pangamba mo. Pagdating sa buhay, pag-ibig, kailangan palaban ka. No? And of course, there is the Moon card with the Truth Reveal. So, maaring may mga bagay na malantad sa'yo dito pagdating sa relasyon. Sige, I see some, kumbaga dahil, alam mo, hindi ka na nakapag-asawa. Na may nasansa ko na hindi ka na nakapag-asawa dahil nakatutok ka sa family mo. No? Then, of course, parang napag-iwanan ka na ng panahon at pagkakataon dito. No, parang, my God, kumbaga tandang binata ka na, tumatandang dalaga ka na. So, it's time na kailangan mong pakawalan yung ganong thoughts, no? And of course, kailangan na mabago. Kasi there's something spiritual journey talaga. Kumbaga, may bagay o may purpose ka pa sa buhay na hindi hanggang dun lang. There's a Knight of Swords. Bibilis ang takbo ng situations, no? At the same time, there's a Two Pentacles. Maging balance ka. Physically, mentally, emotionally. Piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa paglago mo. No? And of course, there's a Devil card. No? May pinipili dito para hindi ka makaalis dyan. No? Para hindi mabago yung eksena mo. I feel something na para may gumawa sa inyo para hindi ka magkaroon ng karelasyon. O lahat ng mga karelasyon mo, malolokohin ka, iiwan ka, ganon. No? I feel something a toxic family. Mamaya ginagawa ka pa ng sarili mong magulang na sarili mong kapatid. Ganon. No? Pagdating naman tayo sa kalusugan mo, there's a Sun card. Pero wag ka mag-alala. No? Magiging maganda kalusugan mo dito. Now, there's a purification na kailangan mo lang matanggal yung toxin mo sa katawan. Yung mga kinakain mo, mga unhealthy foods, no? Yung mga unhealthy habits na kailangan natanggalin. Kailangan yung mga herbal tea, ha? For detoxification, ha? And of course, there is a Hierophant for religious factor. Some of you, may mga bagay dito na parang I see some, hypnotized, na parang nagsunod-sunuran ka talaga sa kanila. I feel something gayuma. Na parang nagsunod-sunuran ka talaga sa mga sinasabi nila sa'yo. And there's a Temperance. This is the perfect timing. So, ito na yung tamang panahon. Tamang pagkakataon para magkaroon ka ng healing process, no? Healing sessions. And of course, there's something, guys, with the Ace of Swords. Lahat ng bagay na ito liliwanag na. Parang I feel na matatauhan ka. And there's a Strength with a confident. Lakas naman loob mo, maging matapang ka, magiging maganda ng kalusugan at kalagayan mo. And there's a Judgment, I told you. Diba? May pay attention. So, ibig sabihin dito, isa ba to na nag-worry sa'yo na parang, syempre, no, hayaan mo ba bang mabulok ka dyan sa sitwasyon na yan? Diba? Kailangan i-preserve yung sarili mo sa taong karapat-dapat para sa'yo. At syempre, kailangan may taong makakasama ka. Diba? Pilit-pilit mga hadlangan, pero yung kailangan mo tumbukin na hindi pwedeng hanggang dun na lamang. Na pagdating sa kalusugan mo, baka nga may nararamdaman ka na may mga nararamdaman ka na tinatago mo lamang. No? So, let's see what is additional messages tayo with the magical fire messages, advices, and sa Pika card, yes or no. So, let's watch this. O, diba nag-enjoy kayo, guys? So, please comment down below na, ha? Para pasabog yung mga reading natin. Huwag kayong mag-alala dahil ganito na magiging setup ng ating reading. I hope nag-enjoy kayo sa akin, ha, sa reading na to, ha. What is the magical fairy messages advices for you? And there's an affirmation, always being positive and just being optimistic, manatiling positibo. Naway maging positibo ang kalalabasan lahat ng mga eksena mo sa buhay, diba? So let's see what is the Yin and Yang Oracle card. Oh my God, there's a Justice card. There's a Karma. I told you so. Lahat ng bagay na gagawin mo, may kaakibat na karma to. So, ibig sabihin dito, kung maging balanse ka lang, kung ano man yung bagay na pinaghirapan mo, makakamit mo to. No, malalasap mong tunay na kaginawaan at tunay na saya. No, may kadena ako talaga na nasisense na parang nakakonekta ka sa kadena o negatibong kadena na nagdudugtong. No, sa kanila. And there's a third eye, there's a clarity, bibigyan liwanag to sa'yo, no, matatauhan ka. O maaaring may mga synchronicity signs and symbols ka na nakikita. No, mayroon kang kakayanan na parang nasa-sense mo na it's not normal, it's not good for you. No, na kailangan mong, kumbaga magising sa katotohanan. For synchronicities. And there's a silence, kasi tahimik ka lang. No, o kailangan mo maging tahimik sa mga plano mo. And there's a teacher, no, may kailangan mo ng gabay, no, kailangan mo ng taong tutulong sa'yo, maaring you're also teacher, no? Teacher ka, professor ka, maaring, diba? O kailangan mo ng taong magtuturo sa'yo o tutulong sa'yo.
So, let's see what is the romance sa'yo for Mystic Love Oracle deck. And there's, pagdating sa love life, there's a change to transition. Huwag ka magalaw, hindi pa uli ang lahat. Magbabago na ang kaganapan sa buhay, relasyon mo. No, sabi ko na nga ba, lagi kang nasasaktan eh, di ba? Lagi kang nabibigo pagdating sa buhay pag-ibig. Hindi sa dahil pihikan ka, ha? Kung hindi dahil talaga nakalain sa'yo na may gumawa sa'yo na para hindi tumagal yung mga tao mamahalin mo. No, iiwan ka, masasaktan ka, i-betray ka, gano'n. And there's a go forward fearlessly for Archangel Michael. No, sinasabi Archangel Michael dito na ginagabayan ka ng ating angel spirit na magtiwala ka, na magpatuloy ka sa ginagawa mo at kailangan palaban ka. Alisin mo yung takot at pag-alinlangan mo. For Jesus loving quoted, thought shall be, okay. Do shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. So, ibig sabihin dito, no, mahalin mo ang ating Panginoon sa isip, sa salita, at sa gawa, no? Kung magagawin mo siyang sentro ng buhay mo, no? At gagawin kanyang sentro na at magiging paradise ang buhay mo. Diba, giginawa at luluwag ka at magiging maayos sa sitwasyon mo. Kumbaga, hindi mo manihinihiling yung pinagkakaloob nyo na. So, may mga bagay dito na siguro nararanasan mo na magipit, maipit sa sitwasyon kasi may maling sistema na kailangan mabago. Diba? Kaya paulit-ulit yun kasi paulit-ulit ka. Hindi ka nakikinig. No? Diba? Pera, 888, there's a power. No, there's a personal power. So, kumbaga pagdating sa swerte, no, pagdating sa kayamanan, maaaring kaya mo yun. No? May taglay ka para kumita, na para maging umasenso, nga lang nakahata ka ng mga tao sa paligid mo. Basahin ko lang, ha? All that is good and pleasant in your life will be multiplied. Angels are sending this number to reassure you of the prosperity and well-being ahead. Your surrounding will treat you with admiration and respect. Use it for the greater good. So, gamitin mo to na para makatulong sa paglago mo. Now, there's this material and spiritual abundance. See? Hindi lang pagdating sa material, kundi maglalago ka even sa spiritual. So, ibig sabihin, magkakaroon ka talaga ng realization. Now, at the same time, Money Move Oracle deck represent with our resources. No, dadami ang resource of income mo. Lalago ka. Kung may business ka, maaaring madadagdagan ng mga branches niyan. Kung may trabaho ka, tataas ang salary mo, magkakaroon ka ng promotion. And there's a clarifying for a love situation. And there's an envious turmoil. Obsessed heart and jealous minds brew a storm of unyielding chaos, no? Isa sa bagay na sisira dito, no, ang inyong relasyon ay dahil sa sobrang selos at sobrang pagmamahal. So, kailangan yun mabalanse, ha? So, clarifying tayo, no? With what lies beneath the future. Ano yung mga bagay na nakatago, no, sa hinaharap mo? And there's an updated expert discuss old news. May mga bagay dito na nakaraan na maaaring mabungkal. No, maaaring may bagay kang dapat malaman. Ang pinaka-hidden agenda dito is, kumbaga, parang may bagay kang hindi pa nalalaman. Or maaaring kailangan mo nang malaman. No? At maaaring may bagay dito parang huli ka na sa balita. Ganon. Ang pinaka-hidden agenda dito, ngayon mo lang siguro malalaman lahat ng bagay na may related sa'yo, no? Kung ano ba talagang pinanggagalingan, saan talaga nanggagaling yung negatibo na yon at ugat, no? Na patuloy na nagsisircle sa buhay mo. No? Ibig sabihin, no, mayroong negatibo na nasa'yo, na nasa paligid mo, na kailangan ng tanggalin ng tuluyan. No? Maaring kailangan mong dumistansya. No? Kailangan mong lumayo. No? Kasi kapag may evil eye at may mabigat sa iyong buhay at sa sarili mo at sa paligid mo, hindi ka aasenso, hindi ka ganda buhay mo. Aatakin ka nila. No? There's a clarifying for life situation. There's an honest ekios, no? Listen, okay. Listen to whisper of your heart for you know that whole truth. So, makinig ka sa sinasabi ng puso mo. Mararamdaman mo yan, dun mo malalaman ang katotohanan sa likod niyan. From the clue, what is the shadow work represent what? Para nagkaroon ka na ng hint. I feel something hint. Na parang naramdaman mo na pero hindi ka, parang in-ignore mo. No?
parang hindi mo pinakinggan. There's a shadow dance. No, fluidity and movement and open. When you move shadow, you discover your rhythm. So, ibig sabihin dito, sa bawat paggalaw mo, doon mo makikita, no, yung mga bagay na kailangan mong harapin. No, tulad na sa madilim na part ka, no, kahit anong kilos mo dyan, pag nasa madilim ka sitwasyon, hindi mo makikita yung mga galawan mo. So, ibig sabihin dito, kapag may unti-unting nagsisinag liwanag na maaaring mag-reflect sa'yo, doon mo makikita yung anino na tinatawag. Doon mo makikita kung ano yung mga bagay na kinakatakutan mo. Kung ano yung mga bagay na iniiwasan mo. Yung mga bagay na kailangan mong pakawalan. No? Kasi mismong nanggagaling din sa'yo. No? Yung bagay na nagbibigay takot. No? At nagbibigay pangamba. So, ikaw yung gagawa na action para muling makalaya ka, no? Kapag fully formed na yung light sa buhay mo, sa situations mo, wala ka na makikitang anino, no? At lahat ng bagay na yung maganda na ang magiging sitwasyon at kalalabasan. What is the part of the light represent what? And there is a confident, no? Kailangan mo talaga ng kumpiyansa. May takot eh. Ito talaga isa sa bagay na parang nag-i-standby sa'yo or nag-i-stuck sa'yo sa sitwasyon yung takot. No? May trust in the life and is unwavering, guided by God, wisdom, and love. My trust and choices are aligned with divine will. I remain faithful to my inner guidance, knowing that everything's unfold according to God's plans, and I empower by this deep faith. So, parang sinasabi dito, sa pinakamalalim parte ng buhay mo, no, talagang, may malalim na pinanggagalingan to eh. Talagang, kailangan mo maging malakas ang loob at matapang at kailangan mong ipagkatiwala sa atin po ang may kapalahat ng bagay na nangyari sa buhay mo. So, ibig sabihin nito, hindi ka palabos na nagtitiwala sa Kanya. No? Kaya hindi mo pa nagagawa lahat ng bagay ay hindi mo pa sinusurrender sa Kanya ng buong buo, no? Ang lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo. So let's see what is the pick a card, yes or no. Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, we proceed na tayo with a yes or no pick a card. So before anything else, kung bago ka sa channel ko, napipili ka na mag-isip ka ng tanong at magpipili ka na magiging sagot sa tanong mo, no? Within 1, 2, or 3, kapag nakapag-isip ka na ng tanong, nakapili ka na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below kung ano number na pili mo. So guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking videos sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa mga solid subscribers, sa mga solid followers natin dyan. And of course, sa mga bagong subscriber and followers natin, sa mga silent viewers, maraming salamat po sa inyo. Then of course guys, maraming salamat sa mga naghihintay ng aking video every single day. No, pasensya na kayo kung hindi tayo makapag-upload po ng everyday, no? Dahil may mga pasyente tayo online, may mga pasyente tayo walk-in, every Thursday at the same time, meron tayong private reading po by online. So, kung gusto mo magpa-book at magpa-reserve ng slot, just let me know. Message lang ako. Let's start with the number 1. There's a yes. Number 1, there's a yes. Ayan, there's a yes. There's a yes. No? Reach or high goal, success is near. So, talagang sinasabi dito, magiging matagumpay ka. Magiging maayos ang kalalabasan nito. Ano man yung bagay na gusto mo makamit, malapit mo nang makamit. No? Number 2, there's a no. Getting caught up, net loss of the tail, end of the thing. So, ibig sabihin dito parang nakakulong sa sitwasyon na kailangan mong palayain yung sarili mo pero hindi ka makalaya sa situation dahil sa bagay na kinakatakutan mo. So, kailangan mo palayain yung sarili mo. No, wag mo ikulong yung sarili mo sa isang negatibong sitwasyon, ang negatibong mundo. Number 3, there's a no again. Resist to change, upsetting new accident. No, may mga biglaan na talagang hindi siya coincident eh. No, talagang nangyari siya dahil yun yung bagay talaga na karapat-dapat mangyari. Pero kailangan mag-ingat ka. No? Wag mong hayaan na kumbaga wala kang magawa, no? Kung may mababago ka sa sitwasyon, kailangan mong maging maingat, no? At kumbaga kung may paulit-ulit na nangyayari, so kailangan ng matuto tayong magdesisyon na kailangan natin tuldukan at putulin. Ano man yung bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. So, ikaw yung gagawa, no, para maset ng maayos yung buhay mo. So, kumbaga, hindi yan aksidente na kumbaga na mangyayari lang sa buhay mo, gato ganyan. Ikaw yung gagawa ng sarili mo kapalaran. Kaya wag mong hayaan, no, na mapunta ka sa sitwasyon na pagsisisihan mo at the end of the time. So, guys, this is a weekly gabay for the month of October 8 hanggang October 14 for the sign of
for the sign of Capricorn. So, Capri, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos update kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you the next video. Bye-bye and babush!